tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang iyan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba ang kasiyahan, ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Pwede naman, di ba? Hi, good afternoon po. Good afternoon po. Aga ah. Oo nga po eh. Very good. Ha? Aga mo ko eh. Mga ano. Okay na diba? Okay na.
Isang pagsambang wagas ang aming alay sa'yo. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa buong buhay ay mananatili. Hindi mababaw o may kukubli. Maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako. Lakas at
Sige po, magandang hapon sa inyong lahat. Yan, tagilid ng bangka. Dito. Sige, okay lang po yan, okay lang po yan. Baka po may dumating, dito na natin sila papupuin mamaya po. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating church ngayong hapon na ito. At ako po ay nagagalakan. Muli tayo nakita-kita. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Sige po, tayo mag-awitan. Ako po ay nagbabalik sa pagkanta. Medyo may uwan ng konti, pero relax na. Pwede ba nating sayahan, no? Kung alam niyo po itong song na to, Janaisen. Sige po, samahan niyo po kaming awitan ang ating Panginoon. Come on, let's do this. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on! Umawi na magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay makontento tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap puso ko, kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito.
ito pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa aming mga buhay, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob. Marami nangyayari sa amin sa bawat araw. Ngunit ang katotohanan, hindi kami nakapagpapasalamat sa iyo. Kaya sa hapon ito, O Diyos, tanggapin mo ang aming pasasalamat. At madakila ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Manghalang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi papipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano man danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Lubusan ng kinig ang buhay na laan para lamang sa iyo kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukan ibigay sa iyo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano bang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Marami mang hadlang sa aking pagsunod, patuloy na maglilingkod. Buong kagalakan, buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan.
Kasaan ka panino, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus. Hanggang pa buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasang kapanino, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus. Ang gantimpala, isa pa, buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasang kapanino, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa hapon na ito. Ito po ang aming panalangin, ang aming pag-awit sa iyo, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At amen. At amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magandang hapon po. Pwede po kayo magsiupo. Welcome po muli sa ating church yan. Salamat. Yan, magandang hapon po muli sa inyo. So, ilan lamang pong mga announcements, no? Yung February natin, yun yung family day natin. So, I hope makasama po kayo doon. Kahit po wala kayong asawa. Ayan. Kasi po kami naman po ang inyong pamilya. Hindi ko po sinabi na humabol kayo at maghanap, no po? Kung merong dumaan dyan sa kanto, aking ka. Di po ganun yun. Ano po? Kung basta po, pamilya po. Kung nandyan yung inyong anak, pamilya po kayo. So, nandyan yung apo nyo, pamilya po kayo. At yun po, yung ding gawain ng mga kabataan, let's talk about love. Sana po ay ma-invite natin yung mga classmates natin dito. So, pag-usapan natin ang pagmamahal. No? Sino ba may mga jowa dito? Taas ang kamay. No, walang magtaas ng kamay. Yun po, pinag-iisipan din namin yung ating church retreat ay mangyayari po sa Friday o Good Friday. Ayan. Yung ating church retreat po ay pinag-uusapan namin ng Good Friday. Mauna na po akong mag-announce kung may lakad po kayo o wala. Good Friday yun, pero po hindi po dito. No? We are praying for yung alam niyo yung ARC, ano pangalan? Yung private resort doon sa may yun doon. Sabana. Pitpitan doon, di ba? Yan. Akasya daw doon ng 30. So, yan po. Hindi po kailangan magdala ng swimsuit na po. Takbuhan po tayo doon pagka nandun po tayo para syempre po dahil yun ay Holy Week at we will kaya malapit lang po yan, kaya hindi po kayo siguro mamumblema tayo na makarating doon. At nandun tayo para mag-retreat at syempre mag-relax. No? At alam niyo po, ang Holy Week, yan ay pag-aalala sa ginawang ng Diyos para sa atin. Pero yan para sa akin ay isang celebration din dahil sa kanyang ginawa para sa atin. Maraming mga tao na nalulungkot pag Holy Week.
Pero po dapat magsaya pag Holy Week kasi yung Holy Week, yun yung katuparan ng pangako ng Diyos para sa atin. Kung yung pag-aalala natin ng Holy Week, doon niya ginawa yung kanyang pangako para sa atin. Kaya kung walang Holy Week, no, yung iba sabi, "Oy, Holy Week na yan, huwag kang lalabas. No, baka kamapako." No, hindi pa. Yung Holy Week na yan ay isang selebrasyon para sa atin bilang alalahanin natin yung dakilang ginawa ng Diyos para sa atin. Yan yung ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin para matubos yung ating mga nagawang pagkakasala. So kung tayo lang po yung tutubos, ay hindi natin kaya. So, ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Salamat anak. Balikan natin yung ilang mga announcements natin. Ito po yung team natin for the whole year 2024. Philippians chapter 4 verse 13, strengthening faith. So, most of the times, lahat po ng sermon natin related sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. At marahil marami sa atin ang makaka-relate patungkol dito. Katotohanan sa mga pagkakataon na marami tayong problema, hindi natin kayang sabihin na nang dahil sa akin nagawa ko to, nang dahil sa kapitbahay ko nagawa ko to. Hindi. Lahat ng bagay nagagawa natin nang dahil sa ating Panginoon. So ito yung mga ilang programa na naka-line up sa atin. At so inumpisahan na natin nung nakarahang linggo, yung life circle natin. Mamaya po pagkatapos ng pananambahan, ay yung mga kababaihan iikot doon. Pero dahil kayo'y lamigin, dito po kayo. Nung nakaraan linggo, nandun sila, may kinuha lang ako sa labas. Pagbalik ko, yung aircon naging 32. Sabi ko, ba't napakainit? Yung pala, dahil nandun yung mga kababaihan, lamigin, dito na lang po kayo. Mga kabataan po yun dito po. Okay? Tapos yung mga bata doon sa likod. So, ang mamumuno po ng life circle ng mga kababaihan, si Ate Dory, tsaka si Ate Sai. Ang mga kabataan naman po, si Kuya Michael Owen, tsaka si Kuya Issei Miyake. Ang mga bata, si Mrs. po. Yan po. Parang sharing po yan. Mas masaya po yan. May mga seminar tayo at yung family time natin itong February at itong August natin yung Kapitolyo sa barangay. Parang pinalitan na yata ito ng damayan sa barangay. No? Dati kasi Kapitolyo sa barangay ito. Yung Student Assistant Program, ito po ay kami ang mamimili ayon sa nakikita namin na pagbabago sa isang kabataan na pwede naming tulungan. So, kami po ang lalapit sa inyo. At magugulat na lang siguro kayo one time, no? Meron kaming ibibigay sa inyo. So, social concern sa lahat po ng mga members ng church natin, pag nagkasakit kayo, pwede po kayong dalawin ng pastor at kasama si Jollibee para po gumanda pakiramdam nyo. Bloodletting, church retreat po natin again sa, we are thinking March 29, Friday po. Good Friday po yan. Ahem. Okay? Ito yung program natin sa mga kabataan. Hindi lang po ito para sa church natin. Kung meron kayong mga klase, ito po ay Sabado, February 17, 2:30 p.m. Punta lang po sila dito. At meron pong may mga pag-uusapan patungkol sa pagmamahal. Kasi alam niyo po, napansin ko, the more na yung generations ng mga kabataan ngayon, parang napakababaw ng tingin nila sa love. No? Pag tinanong mo sila, gano'ng katagal mo siya niligawan? 1 linggo, 3 linggo, o kaya 30 minutes, gano'n, 2 hours, no? Mga gano'n na lang. Nung mga panahon nyo po, Nanay Vicky, gano'ng katagal mo kaniligawan ng asawa mo? Taon, di ba? Kung ako man, maninilbihan pa. Tatakbong barangay captain, gano'n po. Hindi. Yung magpuputol ng kahoy, gano'n, no? Pag-iigib ka, no?
Ang poso nung araw, ang layo, di ba po? Oo. Pinag-igib po ba kayo dati o hindi mo naman kagad sinuko ang barangay, di ba po? Hindi naman kagad. Di ba? So, noong panahon nyo po, matagal ang ligawan. Ngayon ang tuli ng ligawan. Kasi, ano daw, ang tawag dito? May internet. Digital na ligawan ngayon, digital na. Okay? Ito yung family day natin. Dinner date after worship service, family day natin, with our loved ones. Hindi ko sinabi with our husband. Kaya po sabi ko loved ones. No? Ibig sabihin, yung mga mahal nyo sa buhay. Okay? February 11 po yan, pagkatapos ng ating pananambahan. So, February 11, yung kasama nyo na yung loved ones nyo sa pananambahan, pagkatapos pa lang po nun, tsaka pa lang po yung dinner date natin. Okay? Kung kayo po ay 12 to 24 years old, no? Pero kasama na dito si Sky, kayo yung mga kabataan. Kung kayo naman ay 24 to 45, adult, women po 45 and above, men po ay 45 and above, yung mga bata po ay 5 to 10 years old. Yan. Baguhin natin. Nagreklamo kasi si Sky. Okay. Yun lamang po yung aking announcements. No? Magtungo po tayo ngayon, mga kapatid, doon sa, before that, ito po yung bago natin sa pananambahan ngayon. Tinatawagan ko yung lahat ng mga bata para maipag-pray po kayo. Yan. Tara, dito tayo sa harap. Okay, Steve. Huwag ka na. Sige, kabataan ka. Baka mabagsak ha. Wala tayong ibabalit dyan. Golden baby yan. Alalayan nyo na lang po. Let's go, let's go. Dito po kayo, dito po kayo. Dun. Sige, yan, dyan. Sige. Harap kayo kay Pastor. Let's pray po. Mga kapatid, extend natin yung mga hands natin sa ating mga anak. Tayo manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, Ikaw po ang nagbigay ng buhay ng mga batang ito na iniregalo niyo po sa kanilang mga magulang. Dalahin ko, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Ikaw po ang Diyos na patuloy na humubog ng kanilang mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumuhit ng magandang kinabukasan ng mga bata na ito. At higit sa lahat, ilayo niyo po sila, Panginoon, sa anumang pagkakasakit o karamdaman. Ngunit kung sila man, Panginoon, ay magkaroon ng karamdaman o sakit, Ikaw ang aming Panginoon na inaasahan namin na magpapagaling sa kanila. Patuloy niyo po silang pagpalain kasama ang kanilang mga magulang, ganoon din ang kanilang mga mahal sa buhay. Maging kaaliwan namin, Panginoon, ang aming mga anak na ito. In Jesus' name we pray. Amen. God bless. Nag-aalala po ako sa mga batang ito. Sige. Mamaya pagkatapos ng simba natin, ng church natin, mga bata, punta tayo kay Tita Lori, ha? Siya po ang bahala sa inyo, ha? Sige, magsitayo po tayong lahat at basahin natin ang teksto na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Sabay-sabaw, no? Sabay-sabay po tayo. Marcos 12:41 to 44. 1, 2, 3, go. Naupo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. At ang aking panalangin, Panginoon, ibigay niyo po sa inyong lingkod ang karunungan upang maihatid ang mabuting balita sa iyong mga anak. Ito po ang panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Makupo na po kayo. Sino dito ang byuda? Byuda. Ay. Okay. Napakaganda po nung pagbasa natin today.
ang una nating mapapansin dito na ang ating Panginoon ay nakatingin hindi lamang sa laki nung kaya nating ibigay para sa Kanya. Minsan, iniisip natin, Lord, ito lamang yung kaya ko ibigay para sa iyo. No? Pero God is so appreciative, no, na-appreciate niya as long as na yung binibigay natin sa Kanya ay buong puso nating kakayanan at ito talaga inais nating ipagkaloob sa Kanya. At hindi lamang pinag-uusapan dito sa binasa nating teksto yung salapi. Bagamat ito ay example ng paghahandog ng isang byuda, pero ayoko pong tignan ninyo na ang pinag-uusapan lamang dito ay ang pera o ang pinansyal na bagay. Dahil naniniwala po ako na ang ating Panginoon ay Kanyang ikinalulugod ang mga tao na nagbibigay ng Kanyang pagtitiwala, pananampalataya, ng Kanyang buhay, ng Kanyang kakayanan. Marami tayong pwedeng ipagkaloob sa ating Panginoon. Hindi laging pera ang pinag-uusapan dito. Nakaraan, nakakalungkot, no? Isang beses nakikinig kami ng radyo ni Mrs. May isang broadcaster na sinasabi niya, pag daw pinag-usapan ng relihiyon, lagi daw involved dito ang pera. Yung ikapo, yung offering, yung love offering, lahat daw dito ay pinag-uusapan ng pera. So nagiging negosyo daw ang relihiyon. Ako po personally, nasaktan po ako doon. Kaya nilipat ko agad yung frequency. Dahil para sa akin ay maging yung panahon ni Jesus, natatandaan nyo, sino ang treasurero ni Jesus nung siya ay nandito sa mundo? Sige nga, trivia. Sino ang treasurer ni Jesus nung siya ay nandito pa sa mundong ito? Makakasagot, bibigyan natin ng 10,000 pesos. Okay. Ang treasurer, joke lang po yung 10,000 pesos. Wala po ako nun. Ang treasurer ni Jesus nung siya ay nandito pa sa ating mundo at siya ay nagpupunta sa iba't ibang mga lugar at nagtuturo. Ang treasurer niya noong mga panahon na yon ay si Judas. Siya yung tago ng pananalapi. So ibig sabihin, maging yung grupo nila, si Jesus at yung 12 at ilan pang mga tagasunod, kailangan nila ng pananalapi para saan? Because they need to go from one point to another. May mga gawain sila, may mga pangangailangan sila na hindi mo naman pwedeng sabihin. Halimbawa, kung sasakay ka ng tricycle, na kanina kinukwento ng grupong ito, sumakay sila ng tricycle, 7 sila. Ang kamot siguro ng ulo ng tricycle driver, no? 7. Kinukwento pa ni Nanay Vicky. Ito ika, nasa loob. Ako nasa gulong. No, 7. So, ibig sabihin, kahit sila 7, kailangan pa rin nilang mamasahe para makarating sila sa lugar na pupuntahan nila. Maging nung panahon ni Jesus, yung grupo nila, kailangan din nilang kumain. Tandaan nyo nung tinawag ni Jesus yung kanyang mga alagad, Pedro, sumama ka sa akin. Iniwanan ni Pedro yung kanyang lambat at sumunod siya kay Jesus. Ibig sabihin, yung pinagkukunan ng pera ni Pedro, iniwanan niya. So si Pedro walang pera. Tama? Wala sila. So kailangan nila ng pananalapi o ng pera para makapunta sila sa iba't ibang mga lugar. At noong mga panahon na yon, marami silang pinupuntahan para magturo. Gusto ko hindi ko ipinagtatanggol yung iba, no? Pero para sa akin, kahit naman hindi ka sa iglesia o kahit naman wala ka sa church, kailangan ng pananalapi para ikaw ay makarating sa iyong pupuntahan. Diba? Dito sa ating iglesia, malamig po ba? Kasi may aircon po tayo. Yan po ba'y nahingi lamang natin? Hindi po yan nahingi. Di ba po? Itong mga inuupuan nyo, maganda po ba? Matibay po yan eh. 400 po isa niyan. Mahihingi po ba yan? Hindi po. May makukuha ka niyan 200, pero pag bumagsak ka, pati spinal cord mo basag. Di ba? So may mga bagay sa loob ng ating iglesia na kailangan talagang tustusan ngayon. Naka-live kami ngayon.
Ibig sabihin, may internet tayo. Matulin po ang internet natin. Converge po yan. Converge, baka naman. Di ba? 1,500 po yan per month. Ang point ko lang dito, hindi porket may offering, sa pastor po yan mapupunta. Hello? Alam niyo po ba kung magkano offering natin sa loob ng 2 buwan? 7,000 po mahigit. Alam niyo po ba kung ang bayad natin sa renta dito, isang buwan? 12 po. Hala, buti hindi pa tayo pinapalahis ngayon. Ang point ko lang, hindi porket may offering sa isang church, nagpapayaman na kung sino man. Dahil maging sa panahon ni Jesus, meron silang tresurero na magaling. Maging si Jesus sinanla. Ang pangalan niya ay Judas, no? Dahil kailangan nila ng pananalapi. Dito na-appreciate ni Jesus yung ginawa ng byuda. Kasi yung pagbyuda ka, wala ka ng asawa. Ibig sabihin yung asawa mo ay nauna na. Alam niyo po ba ang istorya ng mga byuda o sa mga simbahan? Kadalasan po mas marami ang byuda kaysa byudo. Ayan, si Nanay Vicky, patunay. Si Nanay Vicky buhay pa, yung kanyang asawa, nauna na. Mas marami pong byuda kaysa byudo. Alam niyo po kung bakit? Ha? Kasi sakit namin kasi kayo ng ulo eh. Biro lang po yun. Biro lang. Pero po, napansin ko po ito sa parents ng nanay ko. Sa parents ng nanay ko, nauna yung lola ko na namatay. Grade 4 pa lang po ako. Kadalasan, pag nauna yung babae, sumusunod yung lalaki. Pero po, pag nauna yung lalaki, hala, yung mga babae, hindi po sumusunod. Kaya ito, buhay na patotoo. Diba? Pero, kasi alam niyo po, napansin kasi natin na yung mga lalaki kasi, sa Pilipinas, sinusubukan namin ibigay lahat sa aming pamilya. Kahit pagod na kami, kahit hindi na namin kaya, kinakaya pa rin namin para masuportahan lang ang aming pamilya. Siguro kung maalala mo ang iyong mister, masipag po siguro ang iyong mister. Hindi ka makapagsalita. Mukhang hindi. Kaya nauna. Joke lang po. Pero mga kapatid, pag byuda ka na, wala ka nang inaasahan na asawang katuwang mo. Dahil nung tayo'y kinasal, di ba, ang babae at ang lalaki magiging isa. Pero pag nauna na yung lalaki, wala na siyang katuwang. Dito sa binasa natin, hindi naman sinabi na meron siyang anak. Pero siya'y byuda. At ang binigay ng byuda na yon, yung kanyang 2 salapi, yun na lang po yung kanyang pera. Kaya niyo yan? Ito na lang yung pera ko, Lord. Pero bibigay ko pa para sa'yo. Tapos maraming mayayaman doon na nagbibigay ng kaloob na malalaki yung binibigay nila. Pero sabi ni Jesus, ang binigay ng byuda na yon ay higit na malaki kesa doon sa binigay ng mayayaman. Paano nangyari na yung 1,000 binigay ng mayayaman, sample lang po yung 1,000 binigay ng mayayaman ay higit sa mas malaki yung binigay na 2 salapi. O sabihin natin 2 piso. 2 pisong binigay ng byuda laban sa 1,000. Paano nangyari na mas malaki pa yung ibinigay ng byuda na 2 piso dun sa 1,000? Kasi, tama po, yun na lang yung kanyang pera. Kalakip doon, no? Yung kanyang lubos na pagtitiwala sa Diyos na hindi siya pababayaan nito. Pansin nyo? Yun na lang po yung pera ko, 2 piso na lang eh. Pero Lord, ibibigay ko po ito sa inyo. Dahil alam ko na hindi nyo po ako pababayaan. Hindi sinabi na, Panginoon, alam kong papalitan nyo po ito ng 300,000. Hindi sinabi ng byuda yun sa kanyang sarili. Bagkus, ibinigay niya ito ng buong puso at yun na lamang yung kanyang yaman dahil sa kanyang puso, sa kanyang isipan, gano'n na lamang ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon na hindi pababayaan ng Diyos yung byuda na nagtitiwala sa Kanya. Ang nakita ng Diyos dito, yung kanyang lubos na pagtitiwala
yung kanyang lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon na hindi siya pababayaan. Samantalang yung mayaman, ibinigay lamang niya yung kanyang sobra. Halimbawa, meron siyang ipon na 1,000,000, meron ako 1,000 dito, ito yung sobra, ito yung bibigay ko. Pero yung byuda, ito na lang yung pera ko, pero Lord, alam kong hindi niyo ako pababayaan, ibibigay ko pa rin to para sa iyo. Maunawaan natin dito, mga kapatid, hindi yung laki o liit ng ibinigay. Ang masigit nating maunawaan dito, mga kapatid, yung lubos na pananampalataya ng byuda sa ating Panginoon sa pagbibigay ng lahat-lahat ng kakanyahan, yung lahat-lahat ng meron siya sa ating Panginoon. Hindi ko po sinasabi sa inyo dito na ibigay nyo ang lahat ng yaman nyo sa church na to. Ang sinasabi ko po sa inyo sa hapon na ito, ibigay nyo ang lubos nyong pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoon. Kung magbibigay kayo sa Kanya ng lubos na pananampalataya at pagtitiwala, naniniwala ako na hindi niya kayo pababayaan. Yun po yung nais kong ipahiwatig dito. Hindi yung laki, hindi yung laki na kaya nating ibigay sa Kanya. But yung pananampalataya na meron tayo sa mga pagkakataon na tayo ay magbibigay sa ating Panginoon. So sa unang punto na nais ko ibigay yung sacrificial giving. No? The widow gave all she had. Even though it was a small amount, this was a great sacrifice for her, unlike the rich who gave from their surplus. Noong nakaraan, pag pinag-usapan natin ng sacrifice, ano muna yung nauna? Sige nga, sino nakikinig? Oh yeah, very good. Diba? Very good. Pag nakabasa kayo ng sacrifice, una dito yung love. Kasi hindi mo magagawang magsakripisyo nang wala kang pagmamahal. So, ibig sabihin, yung byuda na nagbigay sa ating Panginoon, kaya niya ibinigay yung lahat-lahat ng meron siya dahil mahal niya si Kristo. Diba? Hindi siya magbibigay kung hindi niya mahal ang ating Panginoon. So kahit kung bakit tayo nagbibigay sa ating mga anak, nagbibigay tayo sa ating mga apo, nagbibigay tayo sa ating asawa, nagbibigay tayo sa ating kapatid, because we love them. Diba, sabi ng mga nanay, isusubo ko na lang, ibibigay ko pa sa aking mga anak. Tama, mali? That is love. Kahit magutom ka, that is sacrifice. Pero dahil mahal mo siya, ibinigay mo yun sa kanya, sa iyong anak, yung kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa kanyang anak, that is love. Amen? Okay. This teaches us that the value of our offering to God isn't about the amount, but the heart behind it. See? Yung ibinibigay natin sa ating Diyos, hindi mahalaga yung laki ng value na ito, but yung puso na meron tayo na ibinibigay sa Kanya. Ang puso ba natin may value? Pag tayo ay nagbigay ng puso sa taong nangangailangan ng puso, hindi mo naman ibinebenta yun. Pag po kayo nag-apply ng lisensya sa LTO, meron doon sa likod yung kaya mong i-donate pag namatay ka na. Nandun pa ba yun, pre? Wala na ngayon? So, ang damot na ng LTO ngayon, ano? Dati yung organ kasi pwedeng i-donate. Siguro dahil ngayon lahat ng organ marumi na, kaya hindi na donate. Pero, pag nag-donate ka ng puso mo sa iba o nagpa-heart transplant ka sa iba, walang value yon. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng bilhin yon. Bilhin ko na lang puso mo, Nanay Vicky. Hindi pwede. Mamamatay ka, tama ba? So, pag yung pinag-uusapan natin dito ay laging hindi about the amount of money, but yung puso sa pagbibigay o puso na ibinigay mo. Dito sa church natin, alam niyo po ba, sa church natin, ako bilang pastor, ma-appreciate ko kung darating kayo dito, tapos nakikita ko na aktibo kayo, nakikita ko na masaya kayo, o kaya
Ito halimbawa lang halimbawa to. Kasi po 13 years na po ako sa pagpapastor Natutuwa kami pagka may pupunta ang miyembro, hawak ng tambo, o kaya pupunta ng miyembro, maglilinis ng church. Hindi ko po sinasabi sa inyo maglinis kayo ng church. Baka lang. Ibig ko po sabihin, yung mga bagay na yon is also an offering. Ibig sabihin, hindi lang laging about money, but about your heart. Yung pupunta kayo dito, pastor, ano po ba maitutulong ko? Puso po yun. Wala pong halagang pera yon, puso po yun. At na-appreciate yun ng ating Panginoon. Yun po yung nais kong sabihin. Hindi ko po sinasabi sa inyo na pumunta kayo ng alauna at mag-map po kayo. Pwede din naman kung gusto nyo. Pero puso po yun. Hindi nababayaran yun ng salapi. Amen? Okay, ano pa? Yung pangalawang punto, true discipleship. Bakit po ba natin nasabi na true discipleship? This passage illustrates that the true discipleship means being willing to give everything you have, even your livelihood, for the sake of God. Binanggit ko kanina. Nung tinawag si Andres, kilala niyo po ba? Nung tinawag si Pedro, no? Sino kapatid ni Pedro? Si Juan. Sino kapatid ni Juan? Ayan, tatanda na natin, hindi pa natin kilala yung mga apostoles ng Panginoon. Sino kapatid ni Pedro? Si Juan. Sino kapatid ni Juan? Sino daw? Ang kapatid ni Pedro ay si Andres. At ang kapatid ni Juan ay si Santiago. Ayan. Pero pareha silang mangingisda. Noong tinawag si Pedro at si Andres, binitawan nila yung lambat at sumunod sa ating Panginoon. Tama? Dito makikita natin na nung nagbigay ang byuda, isinuko niya rin ang lahat ng meron siya sa ating Panginoon. Hello? Diba? Parang yung ginawa ni Pedro at ni Andres. Binitawan niya ang lambat at sumunod sa ating Panginoon. Yung byuda naman, isinuko niya ang lahat ng meron siya, yung 2 salapi niya, at parang sinasabi niya na, Panginoon, ito yung lahat sa akin. Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Yan din ang nangyari kay Pedro at kay Andres. Binitawan nila yung lambat at hindi pinabayaan ni Jesus ang pamilya ni Pedro at ni Andres. Paano ko nasabi? Nung magkasakit yung nanay ni Pedro, dinalaw ni Jesus at pinagaling. Paano ko nalaman yun? Katabi ako noon ni Jesus. Joke lang po. Ganon kabuti ang Diyos na kung kaya mong isuko ang lahat sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. May question mark sa paningin yan. Totoo ba yung sinasabi ni Pastor? Gawin niyo muna. Naniniwala ako na totoo yan. Kung hindi kayo naniniwala at may question mark sa inyo, teka, parang mahirap yan, Pastor. Hindi niyo siya mararanasan. Pero yung ginawa ng byuda, this is my all, Lord. Ibigay ko sa iyo yan. Tingnan nyo, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin yung ginawa ng byuda. That was 2,000 years ago. Ibig sabihin, magpahanggang sa ngayon, kinikilala pa rin natin ang kabutihan na ginawa ng byuda sa ating Panginoon. It's not about the size of the gift, but the sacrifice and the devotion it represents. Minsan, dito tayo nasusubukan Ayaw ng tao maramdaman na siya ay nawalan. Sino dito yung gustong maramdaman na siya ay nawalan? Pero alam niyo po yan, nung ako ay tinawag ng Diyos na magpastor, naniniwala ako, second year high school ako Nung second year high school ako, gusto ko na magpastor. Pero hindi pa pwede. Kasi hindi pa ako graduate ng college
Dapat graduate ka muna ng college bago ka mag-seminary. Pero nung ready na ako, may trabaho na ako at may pamilya na ako, alam ko tinawag ako ng Diyos. Pero sabi ko, Lord, hindi ako pwede. Maliit ang sweldo ng pastor. Tama po ba? Mga miyembro ko to dati sa JTR. Maliit ang sweldo ng pastor, hindi kayang bumuhay ng pamilya. Lord, hindi ko pa kayang sumagot sa pagpapastor. That was 2010. 2010, pinanganak yung bunso namin. Yan, yung malaki na yan. Noong panahon na yon, kakakalipat lamang po namin sa Camellia. Biruin niyo po, no? Bumili kami ng bahay. Maghuhulog kami buwan-buwan. Ang hulog namin nun ay mga, 30? 30. Itinatawag ako ng Diyos, di ako sumagot. 30,000 po. Kakalipat lang namin. Alam niyo po nangyari? Nawalan ako ng trabaho. Hala, kakalipat lang namin, nawalan akong trabaho. After 1 month, papalayasin na naman kami. Masakit yun. Alam niyo po yung ginawa ko? Na-realize ko na ipinaramdam sa akin ng Diyos na wala ako upang makita ko yung pagtawag sa akin ng Panginoon. Alam niyo pong ginawa ko nun? Sinamahan ako ng tita ko kay D.S. Cherry at pumasok ako sa pagpapastor. Nung pumasok ako sa pagpapastor, after a month, bumalik yung trabaho ko. Minsan ipinapakita sa atin ng Diyos na mawalan ka para ako yung makita mo. At pag nakita mo na ako at sundin mo ako yung kagustuhan ko para sa'yo, ibabalik ko naman yung mga bagay na nawala sa'yo. Katulad ng buhay ni Job. Kilala niyo si Job? Sino nakakakilala kay Job? Taas ang kamay. Dalawa lang. Hindi niyo po kilala si Job? Papakilala ko si Ricky dito. Biro lang po. Si Job, hinayaan ng Diyos na siya'y subukin. Nawala ang kanyang mahal sa buhay, negosyo at lahat na. Nagkasakit pa siya. Pero hindi natinag ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. At alam na nangyari? Pagkatapos na siya'y subukin, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. Minsan hinahayaan ng Panginoon na mawalan tayo upang makita natin siya. Kasi ang nakakalungkot na katotohanan, minsan hindi natin nakikita ang kamay ng Diyos dahil meron tayo. Minsan hindi natin ina-acknowledge yung binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi natin ina-acknowledge yung pagtapik sa atin ng Panginoon kasi meron ka. Pero pag nawalan ka, di ba ano gauna mong ginagawa? Lumalapit ka sa Kanya. Minsan, magsisimba ka, umiiyak ka kasi nawalan ka. Hindi ka pa nawalan, hindi ka pa pupunta sa Kanya. Pero habang meron ka, nandun ka sa bahay nagbibingo. Sa letra ng B, uno. Ang letra ng O, kalbo. Diba? Diba? Habang meron ka, ang saya-saya mo. Habang meron ka, wala ka nakikita kundi yung mga bagay na gusto mong bilhin. Pag nawalan ka na, Panginoon, wala na po ako. Awawa naman pamilya ko. So minsan hinahayaan ng Panginoon na mawalan ka para ibalik mo ang tiwala mo sa Kanya. Okay. Third, critic exploitation. Medyo malalim na salita, pero simple lamang yung sinasabi dito. Pansinin nyo, may dalawang nagbigay. Isang mayaman at yung byuda. Ano sabi ni Jesus dun sa mayaman? Nagbigay sila ng malaki, pero ito ay bahagi lamang ng kanilang kayamanan o surplus lamang ng kanyang kayamanan. Sinasabi lamang sa atin dito, mga kapatid, ito para sa atin to, naniniwala ako. The story can also be seen as a critic of the rich and the powerful who exploit the poor. Yan ang katotohanan kung bakit maraming mayaman kung bakit kokonti lang ang mayaman at mas marami yung mahihirap kasi hindi marunong magbigay yung mga mayayaman sa mga mahihirap. Hello? Mga mayayaman dyan. Diba? Ito pa isang napansin ko. Kung bakit kakaunti lamang
Yung gustong makapagtapos ng mga mayayaman, dahil pag ang mga mahihirap ay natuto, sila yumaman, hindi na sila mauuto ng mga mayayaman. Hello, mga ututo. Di ba? Kaya mahalaga din na pagtapusin natin yung ating mga anak nang sa ganon, matapos sa atin yung kahirapan. Di ba nabanggit ko na dito minsan na dapat ang mga magulang marunong mangarap. Natatandaan niyo po? Na pag nangarap ka para sa iyong anak, na sila'y makapagtapos, matatapos na sa inyo yung paghihirap. Dahil ang anak nyo may mabuti na silang kinabukasan dahil ipinagtapos mo sila. Diba? So, ito yung sinasabi sa atin mga kapatid. Kung meron ka, dapat marunong ka pa rin tumulong sa iba, lalo tigit sa nangangailangan. So, yung pagbibigay, hindi lamang yan sa church. Maging sa mga tao na nakakasalamuha mo, dapat marunong kang magbigay. Minsan hindi natin pinapansin yung mga nangangailangan. Pero dapat check nyo rin ha. Baka mamaya yung namamalimos, may brace na may extension pa yung nails. No? Minsan meron dyan, nandyan ako sa may 5R pizza. May namalimos. Palimos nga po. Pagngiti niya, may braces pa eh. Sabi ko, uy, may braces ka pa. Ako wala eh. O, sabay takbo. No? Ang sinasabi dito ng Panginoon, na kung meron kang maitutulong sa iba na alam mo na nangangailangan, tumulong ka. Tumulong ka sa kanila. Dahil yan din, naniniwala ko na yan din ang gampanin ng iglesia o ng church na to. Kung bakit po, kung mapapansin nyo, since November 5, magpahanggang sa ngayon, ang gusto lang namin o natin lahat ay tumulong sa nangangailangan. Dahil yan po ang pininiwalaan kong gampanin ng church na to. Kung bakit ang CFCM ay nandirito sa lugar ng Bulacan-Bulacan, dito tayo nilagay ng Diyos para dito tayo tumulong sa iba. Naniniwala ako na kung ba't tayo nilagay dito, ay meron tayong mga matutulungan sa lugar na to. So sana sa inyong pakikibahagi, hindi lamang sa pinansyal na aspeto ng iglesyang ito, sa inyong pakikibahagi sa pagpunta dito, sa mga gagawin natin, mga susunod na ministries, samahan niyo po kami. Halimbawa, magpapakain tayo sa mga bata. Kung marunong kayong magluto ng sopas, mag-volunteer kayong magluto. Kami na bahala sa lulutuin, kayo na bahalang magluto. Kung halimbawa naman ay dadalawin natin ang mga nakulong dyan sa munisipyo, sumama po kayo at tulungan natin yung mga nakulong. Gusto ko lang sabihin dito mga kapatid, yung ibinigay ng byuda na lahat-lahat ng kanyang kayamanan, ipinagkatiwala niya yon sa ating Panginoon. Dahil alam ng byudang yon na yung lahat ng meron siya ay kanyang ibinigay para makatulong din sa iba. I hope naramdaman nyo rin kahit papano na ang iglesyang ito ay nakatulong din po sa inyo. At hindi po natatapos ang iglesyang ito sa pag-abot. Habang ang iglesyang ito ay pinagpapala ng Panginoon, hindi po namin yan itatago. Yan po ay magpapatuloy na dadaloy lang sa aming mga palad, patungo pa rin sa mga taong nangangailangan. Tayo po ay magsitayo at tayo manalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong pagpapala, sa patuloy mong pag-abot sa amin, sa pagpapatawad, sa pagyakap na patuloy namin nararanasan sa araw-araw. Patawarin mo kami, O Diyos, kung sa madalas o sa bawat araw hindi namin nagagawa na makapagbalik ng pagpapala sa iba. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapala sa amin, ngunit minsan sarado ang aming mga mata, ang aming mga paningin para tumulong sa iba. Nawa, Panginoon, sa aming pakikinig ng mensahe ng buhay sa araw na ito, maging malinaw sa amin, O Diyos, na lubos naming ibigay sa iyo ang aming pananampalataya at pagtitiwala. Sapagkat kahit kailan pa man, O Diyos, hindi ka nagkulang sa amin. Marahil sa maraming pagkakataon ng aming mga buhay, kami ang may pagkukulang sa iyo, O Diyos. Kami ang mga may nagagawang hindi mabuti sa iyong harapan. Ngunit ikaw, lagi ka nandyan para sa amin. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami hinahayaang mawalan, dahil ganun mo kami kamahal. Sa hapon na ito, O Diyos, itinataas ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na aming kasama sa hapon na ito. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na humipos sa kanilang mga buhay. Kung sila man, O Diyos, ay may problema, suliranin, kung sila man, Panginoon, ay nalulungkot sa mga panahon na ito, o may mga pinagdadaanan sa kanilang mga buhay, ikaw ang higit na nakakaalam ng pinakamabuti para sa kanila. Hipuin mo, O Diyos, ang kanilang mga puso at iparamdam mo sa kanila, Panginoon, na lagi kang nandyan para sa kanila at kahit kailan pa man ay hindi mo sila pababayaan. Naway matutunan din namin, Panginoon, na lumapit sa iyo, tumawag sa iyo, hingin ang iyong mga kamay, ang karunungan nagmumula sa iyo upang yan ang masunod sa aming mga buhay at hindi lamang, Panginoon, ang aming mga sariling kagustuhan na minsan ay pinagmumula ng aming mga pagkakamali sa aming mga buhay, sapagkat ang mga inuuna lamang namin, Panginoon, ay yung mga gusto naming gawin at hindi yung gusto mong gawin namin. Nawa, Panginoon, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pamilya, patuloy niyo po silang ingatan, pagpalain. Huwag niyo po, Panginoon, hayaan na sila ay pagkulangin sa pang-araw-araw. Patuloy mong iparanas sa kanila, Panginoon, ang iyong pagmamahal. At nawa, Panginoon, magawa din namin ang nagawa ng isang byuda na lubos na magtiwala sa iyo, ibigay ang lahat sa iyo, itaas ang pananampalataya sa iyo upang maranasan namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Wala hanggang papuri at pasasalamat, Panginoon, ang nais naming ibigay sa iyo sa hapon na ito. At itinataas namin din sa iyo, O Diyos, ang lahat ng aming mga kasama sa hapon na ito, maging ang mga kasama namin, Panginoon, sa aming online community. Kung sila man, Panginoon, ay merong nararamdaman o karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon, sa makapangyarihan mong pangalan, ikaw po ang humilong sa kanilang mga katawan at maramdaman nila, Panginoon, ang pagpapala ng kagalingan sa kanila, Panginoon, maging sa kanilang mga mahal sa buhay na meron ding nararamdaman. Aming Panginoon, sa aming sama-samang paglapit sa iyo, maranasan namin, maramdaman namin, Panginoon, ang iyong pagyakap, ang iyong pagkalinga, ang iyong pagpapatawad at ang iyong pagmamahal. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Tingnan mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso.
kalakip ang panalangin para sa aming mga mahal sa buhay. Maging ang mga panalangin, Panginoon, nila Ate Eileen de la Cruz sa nalalapit na kapanganakan o sa nalalapit na panganganak ni Ate Dottie. Ganyan din, Panginoon, sa mga panalangin ni Nanay Marcelina Melan. Kagalingan din, Panginoon, sa buong pamilya nila Ate Dory. Ganyan din, Panginoon, kayong patuloy na magpagaling din, O Diyos, kay Julia. Ganun din sa kanyang ama. Ganun din, Panginoon, maraming salamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin lahat at sa aming mga mahal sa buhay. Ito po ang aming paglapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, Amen, at Amen. Yan, di ba? Ang daming kumakahol sa atin. Sige po, mga kapuan na po ang lahat. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Magsitayo po ang lahat. Aming Panginoon, Ikaw ang patuloy na nagpapala sa amin. Ikaw ang patuloy na tumitingin sa aming mga pangangailangan. Dalayan ko, O Diyos. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat ng iyong mga anak na nagkaloob. Maging ang mga anak niyo, Panginoon, na nangangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kilalanin nila na nabibigay ng mga pangangailangan namin sa aming mga buhay. Ganyan din, Panginoon, ang mga kaloob na ito. Magamit ang iglesyang ito, Panginoon, sa mas ikararangal, Panginoon, ang iyong pangalan sa lugar na ito. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin lahat ang pagpapala ng ating Panginoon. Kilalanin natin ang kanyang kapangyarihan na patuloy na lumilingap sa atin lahat. Mga kapatid, kung lubos lamang natin ipagkakatiwala ang lahat sa ating Panginoon, naniniwala ako na mararamdaman natin at mararanasan natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. Patuloy nating itaas ang ating pananampalataya sa Kanya at tanggapin natin ang pagpapala ng Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen, Amen, at Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.